Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli sa ating channel. Ngayon naman ay ituturo natin ng actual bidding online. So, dito mag-add to cart tayo ng bahay gamit lang ang ating cellphone. So, yon, hindi nyo na kailangan gumamit ng computer kapag nagbibid kayo online. Pwede niya kahit sa cellphone na lang kayo mag-bid. Hindi nyo din kailangan pumunta sa Pag-ibig branch para mag-submit ng bid offer sa inyong cellphone ay pwede na. Parang nagsha-shopping lang din tayo online. At least meron na silang update. So, at least nakakasabay na sila sa uso ngayon na online shopping na din yung bahay. O, di ba? Wala nga lang delivery kasi di naman pwedeng i-deliver ang bahay. Naka-set lang yun kung saan location nyo siya makikita yung property. Pero dito, mag-add to cart tayo. It means na pwede tayong mag-submit ng bid offer online gamit lang ang ating cellphone. Pupunta lang tayo ulit dito sa ating browser. Pili lang kayo kung anong browser meron kayo sa cellphone nyo. Pero usually naman meron na tayong Google Chrome browser para makapag-bid online. Search lang din ulit natin ang Pag-ibig. Pagdating natin dito, lalabas yung page ni Pag-ibig, main page or acquired assets landing page. Pasok tayo dito sa acquired assets landing page. Tapos, dito, pupunta tayo sa my list of properties for sale. Ang online bidding po, covered lang siya under first and second public auction. Sa negotiated sale is manual bidding pa rin. Ganun pwede naman. Pero sa ngayon, unahin mo natin itong online public auction kasi ito yung preferred talaga ng karamihan. Marami pa rin naman nagbibid sa negotiated sale kasi yung habol nila doon is 1K lang yung bid band. Tapos, pwede natin siya take out as loan. Or yung iba, kung gusto bumili ng cash, tapos sa negotiated sale kasi up to 30% discount kapag cash nyo siya babayaran. So, sa mga nagtatanong kung pwede na ba daw bilhin agad yung bahay kapag cash yung gusto nyong payment, hindi pa din kasi kailangan pa din natin mag-bid. Saka lang natin isettle ang ating payment na nabipili kapag nanalo na tayo sa bidding. So, it means mag-bid pa rin kayo online or manual. Depende sa batch kung saan yung property na gusto yung i-bid. Kung under negotiated sale, manual bid tayo. Kung under naman sa first or second public auction, online bidding na tayo. So, yan, mas madali kapag online bidding. Last time, gumawa tayo ng tutorial kung paano mag-register ng Pag-ibig account online para magkakaroon tayo ng buyer's ID. Ngayon is meron na tayong buyer's ID. Actually, ang bilis lang naman na-approve ng application ko. Ilang oras lang na-approve na siya. Kasi kompleto naman. Kung susundan nyo lang ang ating tutorial, madali lang naman mag-register. Basta tama lang yung steps na gagawin nyo kapag nag-register kayo online. May mga issue kasi yung iba na hindi na makapag-submit ng registration at yung iba hindi ma-upload yung file kasi nga up to 3 MB lang talaga yung file na kailangan doon. Kung mas pataas sa 3 MB, kailangan yung palitan yung file size para ma-upload nyo siya or maging successful yung upload nyo. Yung photo ng ID at yung selfie nyo with hawak na ID. Para ma-reduce naman yung size ng picture, i-screenshot nyo lang ang inyong picture tapos crop nyo lang para delete na yung size nya. Yun lang yung pinakamadaling paraan. Di nyo na din kailangan gumamit ng computer, kahit cellphone lang ay pwede din kayo mag-register online. So, punta tayo sa first public auction. Ngayong week is meron siyang available for bidding. Makikita natin dito sa listahan, marami naman siyang location kung saan kayo located. Halos lahat ng location dito, online public auction na siya. So, makita nyo naman sa tranche number niya, mayroong OPA, it means online public auction siya. So, it means pwede tayong mag-bid online. Yan, so meron ditong Davao, NCR, tapos dito tayo papasok sa NCR. Sa mga nagtatanong po kung merong property available sa area nila, dito lang tayo lagi mag-visit sa website kasi dito lang din naman ako nagbe-base sa mga location ng property na aking pinupuntahan. Ayan, so dito tayo sa NCR ngayong weeks February 3 to 7. So, yun, sakop tayo dito sa date na to, February 3 to 7. So, dito tayo papasok. Hanap tayo dito ng property na pwede nating i-bid. Yan, click nyo lang yung C-list, February 3 to 7. Kapag hindi pa siya nakaschedule, papakita ko lang. Yan, so kapag hindi pa siya nakaschedule, halimbawa, pasok tayo dito sa February 10 to 14, next week pa siya, wala pang button ng submit offer. Ayan, so magkakaroon lang siya ng button ng submit offer kapag schedule niya na for bidding. Pero sa ngayon, wala pa. So, next week pa ito magiging available. So, dito muna tayo sa properties na sakop ng week na to na available for bidding. Pag kininlit nyo yung C-list, meron siyang submit offer na option. So, dito, ganun din naman, makikita na natin yung mga picture ng property. Hanap lang tayo dito ng property na pwede natin i-bid. Kung saang location kayo, yun yung pwede nyong i-bid. Ang hinahanap ko naman lagi na property is unoccupied. Nasa inyo naman kung gusto nyo mag-bid ng occupied property. Pero ako kasi prefer ko talaga yung unoccupied. So, halimbawa, dito meron general trias na unoccupied. Marami. So, yan. Pwede kayo mag-bid ngayong week kung gusto nyo itong location. Dito meron Sunnybrook at Belvedere Town. So, try natin dito sa Sunnybrook. Tingnan natin yung picture niya.
Ayan, medyo magulo lang itong bahay na to. Pero mukha naman siya ginawang tambakan itong property na to. Hindi ko to na-visit detail na magbe-base sa online na available. Kasi di ko siya mapuntahan talaga ng time. At medyo malayo din siya sa area ko. Kasi sa Bacoor ako nakatira. I-bid natin itong unang property. Magkano ba yung price niya? Yung price niya naman nito is nasa mga, ang mura lang pala nito, 390,000 lang around. Tapos, nakaspecify naman dito is unoccupied siya. Di ko lang alam. Check na lang sa Google Maps yung location nitong property. Pero ito, sample lang naman tong ating gagawin. Try natin i-bid itong property. Click nyo lang yung submit offer. Kapag wala pa kayong account, click nyo lang yung register here sa taas. Tapos, yun, sundan nyo yung ating guide kung paano mag-register. Pag meron na kayong buyer's ID, pwede na kayong mag-submit offer. So, click natin itong submit offer. Input lang natin dito ang ating buyer's ID. Paste ko lang. 13 character siya. Meron siyang letter sa gitna. Pagkatapos natin malagay yung buyer's ID, click na natin yung proceed. Ito, information, one-time PIN. So, ang phone number na yung ginamit sa pag-register, doon yung ma-receive yung one-time PIN. So, every time mag-bid tayo or mag-submit tayo ng bid offer gamit ang ating buyer's ID, magkakaroon tayo ng one-time PIN. Hindi tayo makapag-proceed kapag hindi active ang ating mga phone number na ginamit. So, make sure na active yung phone number nyo. Yan, pagkatapos natin i-input ang ating one-time PIN, proceed lang natin siya. Tapos, yan, magkakaroon siya ng OTP, verified successfully. Pagpasok natin dito sa loob, yan, lalabas na yung details ng property na ating i-bid. So, dito, hindi na tayo kailangan mag-manual input. Automatic nang magpapopulate yung details na nakalagay sa database ni Pag-ibig website. Hindi na siya talaga abala. Effortless na talaga yung pagbibid. Diba? Napakadali na lang. So, dito, lalabas yung bid offer details, yung property na ating binibid. Lalabas din dito yung tranche number niya. Tapos, kung kailan siya available or yung duration ng submission. So, ito nakaschedule by February 3 to 7. And then, ang opening, nakalagay din dito at yung property number niya. Pati yung property location, naka-indicate din dito. So, ito, hindi natin siya pwedeng i-modify. So, wala siyang option mag-modify. Meron lang dito mga ilang box na pwede natin mag-add ng details. So, ito nakalagay yung property location, lot area niya, kung ilan yung floor area niya. Tapos, yan. Minimum bid price. Dito pala sa minimum bid price naka-indicate. Ito yung kung ano yung minimum bid price na nakaset sa website. So, dito sa bid offer, dito tayo pwedeng maglagay ng price. So, dito sa bid offer, hindi tayo pwedeng bababa sa minimum bid price. So, either mag-start tayo sa minimum or sa pinakamataas na pwede natin idagdag sa price. Kasi yung sa bidding is pataasan po dito. Kaya kung hanggang magkano kaya ng inyong budget, yun yung ilalagay nyong bid offer. Kung gusto nyo talaga makuha itong property, syempre tataasan nyo ng bid offer. Pero kung gusto nyo lang naman ng mag-try mag-bid at pakipagsapalaran lang, kung sakaling wala naman kayong kaagaw na nagbibid na iba sa property, sa inyo naman mapupunta yon. Make sure lang na hindi kayo bababa sa minimum bid price para hindi kayo i-disqualify ni Pag-ibig. Ang bid offer natin, halimbawa, gawin natin 391,000.99, ganyan. So, yan, nasa inyo pa rin naman, nasa bid offer nyo pa din naman kung gusto nyo yung ipanalo yung property. And so, retype lang natin siya ulit. Siyempre, mas mataas yung bid offer natin sa minimum bid price, 395.40, nagdagdag lang tayo ng konti. Siyempre, hindi naman natin bid itong manalo tayo kasi ano lang naman tayo for presentation purposes para meron lang kayong idea kung paano yung actual bidding gamit lang ang inyong cellphone. Yan. So, dito, lalabas yung ano niya, yung amount in words kung magkano siya i-bid. Automatic na din siya, hindi niya na kailangan mag-type. Di gaya ng kapag nagma-manual bid tayo na kailangan sulat natin manually sa form, sa papel. Eto, online bidding is napakadali na lang. Yan, kasi ano na siya, interlink na siya doon sa database ni Pag-ibig. Doon na niya kinukuha yung details at yun, nidedetect na din niya kung magkano yung bid offer niya. Yan, tapos makikita nyo dito, meron tayong mga options kung present occupant kayo, kung kayo nakatira sa property na inyong ibibid, pwede natin i-yes. Pero pag hindi naman, ibang property, no lang natin siya. Tapos, kung kayo yung dating nakatira doon, pwede nyo din i-yes dito sa pangalawang option. Pag hindi naman, no lang din. Tapos, eto, sa mga nagtatanong kung pwedeng cash na lang babayaran, eto, meron tayong option ng mode of payment. So, tatlo lagi yung options natin. Cash, short term, at long term. So, yun, depende sa inyo kung babayaran nyo ng cash. Within 30 days lang siya kailangan nyo masettle kapag after nyo nanalo. So, halimbawa, 1 million yung offer nyo, magbabayad ka ng 50,000 as bid bond. Non-refundable po lagi yung bid bond or
cash out. So, make sure na buo na yung loob niya, nakukunin yung property. Kasi, pag atras pa kayo tapos nakapagbayad na kayo ng bid bond, hindi na siya i-refund din Pag-ibig sa kanila na yon. Non-refundable siya, nakalagay naman doon sa condition. Kaya, mag-decide na din kayo talaga na kunin yung bahay kapag nagbayad na kayo ng bid bond. Ito namang bid bond or cash out is within 3 business days lang siya. Depende na lang kung bibigay sa Pag-ibig ng palugit. Pero after niya kayong i-notify, i-text or i-email na kayo nanalo, maglagay lang sila ng date kung hanggang kailang araw kayo lang pwedeng pumunta sa Pag-ibig para i-settle yung bid bond. Yun, kailangan nyo siyang puntahan para ma-reserve sa inyo yung property. Pero kung ma-miss nyo yung opportunity na magbayad doon sa cash bond, tayo nyo na lang kontakin sa Pag-ibig. Hindi ko sure kung papayag sila, pero usually nadidecline na yon kapag ganun. Kasi hindi nyo tinupad yung binigay nilang palugit kung kailan nyo pwedeng settle. After nyong magpunta sa Pag-ibig, pag nagbabayad na kayo ng cash bond or cash out, yun yung magiging down payment nyo, 5%. Bibigyan kayo ng notice of award, tapos yung yung condition regarding doon sa cash bond or down payment. At kapag cash naman is wala namang gaanong masyadong requirements, pera lang at saka valid ID, yun lang hiningi nila. Kapag long term, yun ang kailangan nyo ng mga additional documents para sa loan requirements. A source of income, employment certificate na nagpapatunay na kayo employed at meron kayong kakayahan magbayad. Tapos, iba-iba pang mga requirements. Valid ID. Yan. Nasa naman, kung kailangan nyo din ng co-borrower sa inyong loan, re-require din siya. Hindi ko lang kabisado itong short term. Inquire nyo na lang sa Pag-ibig. Kapag short term kasi, parang serves as cash na din siya. Hindi ko sure kung required pa dito ng membership. Pero dito lang tayo talaga familiar sa cash. Kasi yung nakuha kong property, mura lang naman kasi. Nung nag-bid ako, kinuha ko siya ng cash kaya meron akong 20% discount. Kasi under yon ng second public auction. So, kayo kung saan kayo nagbibid, doon yung ma-avail yung discount. Kapag under naman siya sa first public auction, wala naman talaga siyang discount. So, either long term, short term, or cash na siya babayaran. Wala naman kayo makakuha ang discount doon. Kung under naman siya sa second public auction, yun, makakuha kayo ng 20% discount kapag binabayaran siya ng cash. Tapos, kapag short term naman, or up to 12 months, makakuha kayo ng 10% discount. Pero kapag long term siya babayaran na under sa second public auction, wala pa din naman discount yun. So, kung magkano yung bid offer nyo, yun din yung ilo-loan nyo. Less na doon yung equity or yung 5% ng cash bond. So, kapag first or second auction ka nag-loan, tapos long term, hindi po kayo makapag-expect ng discount kasi no discount po yun kapag long term. So, ipafile nyo siya as loan, ibabawas lang doon yung 5% ng cash bond. Ang matitira, yan yung ipafile nyo as loan. So, kung hindi kayo kabisado kung magkano yung income na kailangan sa ilo-loan nyo ng property, or kung hanggang magkano lang yung amount na pwede nyong ma-loan based sa inyong sahod, gamitin nyo ang Loan Affordability Calculator. Meron din tayong tutorial na ginawa. Search nyo lang dito sa YouTube, sa ating channel. Nandito din naman yung tutorial kung paano gamitin yung Loan Affordability Calculator. Yan. So, ulit, sa mga nagtatanong kung cash, short term, or long term, or cash lang ba siya babayaran kapag nabibid kayo, hindi po. Kasi tatlo po lagi yung option niya. Either sa first auction kayo, sa second auction, or negotiated sale, tatlo pa din lagi yung option ng mode of payment. So, at least yun, flexible. Meron kayong option. Kung marami kayong pang cash, cash nyo na kasi may discount eh. Pero kapag wala, edi long term yun ah. Ang cons naman sa long term is meron talaga siyang interest na madadagdag. Additional pa doon sa bid price na in-offer nyo, meron pa yung interest kasi long term siya habang tumatagal is tumutubo yung loan nyo. After natin dito mag-select ng payment option, halimbawa pipiliin ko dito yung long term. Kapag cash naman walang masyado, so diretso na tayo, pwede tayo mag-proceed. So kapag long term, meron pa siyang option dito na lalabas. Pipili kayo kung ilang taon nyo siya gustong i-loan. So pwedeng 20 years, 30 years. 30 years talaga yung pinaka-maximum na binibigay ni Pag-ibig. So at least dito naman sa 30 years, maximize natin yung pinakamababang monthly amortization. Pero kung gusto nyo naman ng mabilis siya matapos, pwede kayong mag-loan ng lower years, 20 years lang, mas mataas yung monthly amortization niya. So, halimbawa, yung binid natin ng property, meron na din pala siyang actual calculation dito. Kung magkano yung magiging monthly. Kapag long term niya siya babayaran. So, yan, kung ito yung bid offer natin, 391,000 point something. So, dito, kompleto na tayo. Yan, make sure nyo na na-fill out nyo ng maayos. Kunti lang naman yung details na kailangan eh. Madali lang talaga siya yung online bidding.
Yan, tapos cellphone pa yung gamit natin, na mas pinadali lalo. Diba? So dito, pwede tayo mag-add to cart or proceed. Pag add to cart naman kasi pwede kayong mag-add pa ng iba pang property. Para pag proceed, yun, automatic na yung diretso na siya sa submission. So click natin yung add to cart. So kapag nag-add to cart pala, hindi tayo pwedeng mag-add to cart pag hindi natin kinlik yung proceed. So dito, kailangan mo natin i-click yung proceed para ma-save yung info na nilagay natin. So dito, click lang natin yung proceed. Ayan, meron pa siyang mga dito na kailangan natin mag-agree. Click nyo lang yung agree. Ayan, so lalabas na siya yung na successfully added na siya. Dito, meron na tayong naka-add na property. Isa. Pwede pa tayong mag-add ng additional property. Meron ditong option sa baba na submit offer at add property. So, pwede pa tayong mag-add ng iba pang property. Babalik ulit siya doon sa pinaka main page, properties for sale. Balik tayo dito sa submit offer. Yan. So, kapag isa lang naman yung gusto nyong i-bid, pwede na kayong mag-submit offer. Pero kung gusto nyo naman mag-multiple bid, ang purpose naman ng multiple bid, in case na hindi kayo mananalo sa isang property, meron pa kayong chance sa ibang property. So, kung ang gusto nyong property is nandyan naman siya lumabas sa week na yon, iba-ibang address, or halimbawa, same subdivision, magkakatabi-tabi lang naman yung mga bahay, pwede nyong i-multiple bid yun. So, pwede nyo i-bid ng sabay-sabay. Pag nanalo kayo, syempre, hindi nyo naman pwedeng kunin lahat yun kasi hindi na kayang babayaran. Pili lang kayo ng isa kung alin pinakagusto nyo. Halimbawa, 3 yung binid nyo, tapos pareho kayo nanalo sa 3. Papipiliin lang naman kayo ng isa doon. Yung iba, ipapakancel nyo na lang. Kasi nung ako, nag-bid ako, 2 property yung napanalunan ko. Yung isa sa Bacoor, yung isa sa Tanza. Ang kinancel ko na property is sa Tanza kasi medyo malayo siya sa location ko at sa location ng trabaho. Priority ko yung Bacoor. So dito wala siyang restriction kung pwedeng mag-multiple bid. Pwede tabi din naman mag-multiple bid. Kakancel nyo na lang yung iba kapag hindi nyo naman talaga bid. Kung kaya nyo naman bayaran yung lahat ng mapanalo nyo, pwede nyo naman i-take out lahat yun. Dito pwede na natin i-submit. Andito naman yung details ng binid natin na property. Long-term installment. Make sure lang na tama yung selection ng mode of payment. Baka kasi mamaya cash yung sinelect nyo pero ilo-loan nyo pala siya. So yun, invalid yun. Depende lang sa Pag-ibig kung papayag sila na baguhin yung term na sinelect nyo dun sa bid offer nyo. Pero yun nga, kasi dun din nagbe-base si Pag-ibig ng payment nyo. So kapag long term, yun yung lalabas sa contract nyo. So dapat ilo-loan siya ng long term. Loan din yung ilalabas ni Pag-ibig dun sa document na papipirmahan nila sa inyo. So dito dapat tama yung mode of payment, ang price, ang bid band, nakalagay din naman dito. Yan, ganyan lang siya kadali. So, pwede kayong mag-remove kung hindi nyo gusto yung property. Pwede nyo din i-edit. Try natin siyang i-edit. Sa edit naman, babalik lang siya ulit dito sa info. Pwede tayong mag-update ng price at ibang details. Long term. So, kapag okay naman na sa inyo, proceed lang tayo ulit. Tapos, i-agree lang natin siya. Tapos, siya, nalabas na siyang information successfully updated. Click lang natin yung submit. Yan, pag-click natin ng submit offer, ito yung lalabas. Confirmation, do you want to submit your total bid offer? Lalabas din dito yung amount, kung magkano siya binid. Click lang natin yung yes. Kapag gusto yung i-edit, click yung no, tapos babalikan nyo lang sa edit. Pag-click natin ng yes, ayan, lalabas na siya ng offer have been successfully submitted. Ayan, so yun na. Big sabihin, nare-receive na ni Pag-ibig yung bid offer nyo. Pwede na kayong ulit mag-bid pa ng additional property. Yan, lalabas dito yung survey. May pa-survey pa sila. Click nyo lang submit. Survey lang naman yun. Hindi naman siya mandatory. Pwede naman i-close yung button nun sa taas. Or pwede kayo mag-fill up. So, yan. Pag after ma-complete, yun na. So, ganun lang siya kadali mag-bid. Diba? Ano lang siya. Successfully submitted yung bid offer niya. It means nasubmit na siya. Makaka-receive kayo ng email. Ayan. Ganito yung itsura niya. Acknowledgement of bid offer. Nag-bid kayo. So, may lalabas dito kung anong property yung binid nyo. Yan, tapos ganyan lang. Dito ko na lang tatapusin itong video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po, muli ingat tayo palagi and God bless.